Happy New Year! That means Happy New You. Okay? Kasi pag di tayo nagbago, this will be just another year. Ang pagbabago daw is a decision that we always needs to make. But before I move on, first allow me to introduce myself. I'm Sharon Rose Master from Concepcion Marikina, Celestino Espinola po. Ang topic ko ngayon, how to become an auto sales master. Dapat bago natin malaman maging auto sales master, dapat malaman natin kung bakit kailangan natin maging auto sales master. In fact, bago ka mag-auto, dapat mag-sales master ka muna, tama ba? Okay, ituturo ko muna bago mag-sales master. Pero pinaka-importanting dapat malaman ng bawat bagong miyembro ng Atomy is bakit kailangan mong maging auto sales master. Do you think yan ang pinaka-importanting tanong? According kay Napoleon Hill sa libro niyang Think and Grow Rich, the starting point of all achievements is desire. Lahat pala ng bagay, para bago natin ma-achieve, mag-uumpisa muna sa ating kagustuhan. Do you agree? Marami natin narinig sa mga meetings, sa mga trainings, na lahat tayo kailangan maging crazy, mabaliw. Pero maraming first-timer hindi makapag-relate. Do you agree? Paano mababaliw sa negosyong to? In fact, paano ba mababaliw sa isang bagay? Kasi nga, burning desire. Paano ma-burn yung desire ng isang tao? Okay, napaka-importante pala. We need to first get in touch with our dreams. Ito yung bihirang na pag-uusapan sa bahay, sa opisina, even sa church. Ano ba talaga yung gusto mo, specifically? Kasi kung wala yun, at medyo magulo, para ka pumasok sa restaurant, tinatanong ka ng waiter o waitress, ano pong order nyo? Hindi ko alam, kahit ano. May bibigay ba sa order? It's the same thing with you now. Kung wala kang specific target, how can you even hit a target? Do you agree? O palakpakan nyo daw yan, pumapalakpak. Sabayan nyo. Alam nyo ba yung pagiging giving is a sign? Yung mga taong giver, yan yung taong nag-a-appreciate pag may naririnig na maganda. Kaya ulitin natin, palakpakan tayo pang maganda. Ano ba sinabi ko? Nawala. Napaka-importante. SP, paano bang get in touch with our dreams? Ito na. Sabi ni Napoleon Hill, the starting point of all achievements is desire. Keeping this in mind, constantly in mind. Weak desires brings weak results. Just a small fire makes a small amount of heat. Do you agree? Yun ang difference ng successful na Atomians at hindi. Mapapansin nyo, pag pupunta rito, hindi masyadong, tuwing may activities, tuwing may mga special event, hindi masyadong excited. Kasi yung desire niya, maunti lang. Hindi pa nababurn. Hindi pa naglalagablab sa Tagalog ng desire. Yun. Sa Tagalog, naglalagablab na ano? Maraming klase. Na pagnanasa, medyo green siya, no? Pero yung pagnanasa na yan, hindi ganon, hindi yung negative. Pagnanasa na ma-achieve mo yung gusto mo sa buhay. Yes? Paano yan? Kasi nga daw, marami kung mapapansin nyo, ni pumalakpak nga hindi niya kaya eh. Actually, ito totoo. Yung totoong mapagbigay, mas maraming nare-receive. Ang totoong giver, makikita mo sa attitude niya, the way they appreciate yung mga malilit na bagay sa buhay niya. Yung malilit na bagay lang. Katulad niya, yung pagpapalakpak, hindi mo magagawa. You're not a giver. Dalawa lang klase sa tao sa loob ng kwartong to. Are you a giver or a taker? Actually, it will show. Kaya sa Atomy, tinuturo po natin maging giving. Ito na. Mag-umpisa na tayo. Majority ng Pilipino ay pangarap number 1 is magkabahay. Nawala. Nandiyan ba? Nandiyan ba? Yung meron kang sarili mong paradise, di ba? May sarili kang resort-like na bahay. Di ba? Sinong ayaw niya na pag-uwi mo sa bahay, may sarili kang swimming pool. Pag ayaw mo mag-swimming, malamig, pindutin mo lang yung button, sasara siya. Pwede ka mag-tennis. Nangarap na ba kayo ng ganon? Ganon yung pangarap ko eh. Gusto ko yung lawn ko, napapalit-palitan. Pag gusto ko mag-tennis, iba yung court. Gusto kong basketball. Wala pa ako nakitang bahay na ganyan. Pero yun ang dream ko. Kanya-kanya tayong dream, di ba? Wala pa kailangan ng dream. Okay. Sino ba ayaw magkaroon ng magandang bahay? Kung wala ka pang specific dream na bahay, that means hindi pa mababurn yung desire mo. Sino bang ayaw mag-drive ng pangarap niyang kotse? Hipokrito ka o hipokrita ka, sasabihin, hindi ko kailangang kotse. Kawawa ka naman pag umuulan. Kung may pamilya ka, kawawa. Ang hirap mag-abang ng taxi o grab, lalo na pag rush hour. Di ba? Sino bang ayaw mag-travel? To be honest.
Isa sa pinaka-ultimate dream ng ordinaryong mamamayan ng tao ng Pilipinas, yung makapunta ka sa mga bagay, sa lugar na hindi mo pa narating, yes? Yung makita mo yung mga humongous, mga ginawa ni God na hindi mo maipaliwanag paano na-create ng Diyos. Yung majestic mountains, di ba? Kahit mala sa Pilipinas. Yung magkaroon ka ng pangarap na yung parang magkaroon ka ng source of income na hindi tumitigil yung bunga. Di ba ang sarap isipin na yung problema mo sa pera, history na? Honestly, sino sa inyo, dito sa loob ng kwarto, kung maging honest tayo, sino sa inyo wala ng problema sa pera? Ako nagpapasalamat ako sa Diyos, nakalagpas na ako dyan. Sino sa inyo? Be very few. Di ba ang sarap ng feeling na ikaw na yung naghahanap ng tutulungan? Kesa ikaw yung palagi naghahanap ng mauutangan? Di ba? Huwag kayong mangutang sa akin, please. Pero, guys, paano ma-burn yung desire? Yun ang tanong. Paano? Actually, ito una. Paano ma-imagine yung pagkakaroon ng kotse kung hindi ka marunong mag-drive? Paano mo ma-imagine magkaroon ng sarili mong dream car kung hindi mo man lang naranasan, di ba, umupo sa driving seat? Kaya nga, may training kami before, subukan mong pumunta sa car dealers. Walang pumupunta doon na hindi bibili. Kahit hindi ka pa bibili, sa future mo, alam mo, bibili ka. Kasi nga, kaya ka pumunta ron, di ba? May free juice pa sa ibang car dealer. Free juice, free iced tea, free coffee. Mag-ayos ka lang ng itsura, ha? Para papasukin ka. Guys, yun yung paraan para ma-burn yung desire. Honestly, kaya ako tinuturo to sa inyo. Hindi ako dati naniniwala rito. Kaya timing yung ating slogan. Words over matter. Pero everything starts with the mind. Do you agree? Even the Bible mentioned just sa Romans. Sabi doon, to transform our lives, we need to renew our mindset. Ano bang mindset mo ngayon? Negative o positive? Kung punong-puno na negative yung basura yung isip mo, mahirapan ka talaga. Kasi ang negative mind cannot produce a positive life. Do you agree? Yes or yes? And one of the best way para ma-bless ka ng Diyos, tanggalin mo yung pagiging taker. Huwag ka palagi pupunta sa ganitong negosyo na palagi ikaw may makukuha. Isipin mo kung sino yung bibigyan. Every time you approach people, ang intention and motivation mo magbigay, hindi manguha. Timing ang atomy, kasi hindi tayo nangihingi ng bayad. Wala tayong hinihinging puhunan. Do you agree? Actually, may tinuturo pa nga dyan dream board. Narinig yung dream board? Sa bahay dapat, pagising mo, kung maaari, bago ka matulog, bago ka pumikit, ang unang makikita mo yung mga dreams mo. Why? Yung last na makikita ng memory mo, mabababad sa atin overnight. Napaka-powerful niyan, guys. Mahuunang positive bago ka makontrol ng negative. First step, actually ito para sa mga hindi pa sales master, no? Kawawa naman yung mga hindi pa sales master, auto sales master. Pero ito rin din gagawin. First step, be the product of the product. Narinig nyo na to before, di ba? Isa sa paraan para makuha mo yung pamilya mo na normally kukontra sa'yo. Paano? Huwag mo silang kumbinsihin. Huwag! Ulitin-uli, hindi maniniwala sa'yo, number one, yung kasama mo sa bahay. The best way para makuha sila, palitan mo yung mukha mo ng mas gwapo o maganda. By using the product. Do you agree? Challenge kami niyan sa leadership meeting, subukan yung gamitin yung evening care 3 times a day. Actually, sinubukan ko. Honest, walang yabang, ha? Baka sabihin nyo, wala namang epekto sa'yo. Pero totoo, pagpunta ko sa mall, sa istansya, may nag-aalok ng skincare. Sabi sa akin, sayang nga na video ko eh. Sabi, ano po sir ginagamit yung skincare? Ang ganda ng skin nyo. Oh, di ba? Sabi ko, clean, totoo yung product na Atomy. Use and be in love with the products. Hindi pwede kang mag-share pag hindi ka believe sa product. Pag hindi mo type sa product, hanap ka na makugusto mo. Yes? Kung wala kang ipin, hanap ka ng shampoo. Actually, kahit walang ipin, nagsisipin nyo pa rin. Pustisa, di ba? Anyway, kailangan talaga yan. Ikaw muna mismo. Accumulate at least. Ito na, yung pagiging sales master. Dapat makaipon ka ng personal points, 700,000. Na-mention niya kanina, di ba? Okay, share the benefits. Simple lang. Natural ang sharing mo once nagamit mo yung produkto. Yes or yes? Isa sa problema ko na nasa Atomy ako, bukod sa sarili ko, actually ako muna, sinusitis. Araw-araw, may sipon ako, naaamoy na ng misis ko, katabi ko sa kama. Yung sinus ko, nabubulok pala yan. May amoy. Tapos yung mga anak ko labas-pasok sa ospital. Alam mo, isa sa pinaka-appreciate ko sa Atomy, lahat yung nawala, yung anak ko hindi na nagbabalik-balik, hindi na namin nakita yung hospital at doktor mo. 8 years na hindi nakita dahil sa Atomy products. That's good enough para maging successful sa Atomy, yes? Kasi real wealth is good health. Okay, yan na. If you find, nasabi ko na to, actually, meron tayong tinatawag 8 steps to success. Ibang topic yun, pero kailangan i-apply natin yun. Okay, showing the plan. Pag nagustuhan mo yung business, nagustuhan mo yung product, the best way, pag nagustuhan na ng tao yung product, ang ideal para i-present yung business is, dapat in love na sa product. Huwag mo ipilit yung business, especially maraming negative sa ganitong negosyo, di ba? Ang magandang approach, product talaga. Huwag muna business.
And let the people know that to change the brand to a more natural, organic-based daily necessities. Look for the minded people. Ito na-mention to kanina. Maghanap ka ng mga taong business-minded na gustong gawin yung business. Okay, third. Actually, ito na mga basic para maging sales master. Yes? Kasi ang negosyo natin is duplication, copy business. Ano ibig sabihin? We need to be a good role model. Kasi kung nakikita ka hindi ka committed, hindi ka nag-a-attend ng mga ganitong Success Academy, ODS, hindi ka nagsasacrifice, maduduplicate yung mali. Yes? Kasi naniniwala ako, without sacrifice, there will be no success. Do you agree? If we don't sacrifice for our success or our dreams will become our sacrifice. Whether you like it or not, you need to make some sacrifice. Otherwise, yung mismong pangarap mo magiging sakripisyo. And then, yan na, Success Academy. Pag nagagawa mo, ito yung pinaka-basic. Ulitin ko ulit. SP, paulit-ulit naman yung mga meeting. Honestly, hindi totoo paulit-ulit. Palagi nyo ba ako nakikita? Napansin nyo, iba-iba yung speaker. Iba-iba yung style, di ba? May nakakaantok na style, may nakakagulat, di ba? May nakakainis. Yeah, hindi lahat maganda, di ba? Pero, ang nakakatuwa, palangpang nyo na. Yun yung sacrifice na dapat natin gawin. Kahit hindi mo gusto, kailangan mo umupo at makinig dahil nakikita ka ng mga taong sumusunod sa'yo. Tama? Hindi ka pwedeng mag-walk out. Ulitin ko ulit, without sacrifice, there can be no success. Yan yung sacrifice na kailangan natin disiplinahin yung sarili natin para magaya tayo ng tama, properly. Ito yung totoo. Ito yung sign para kung maging successful yung group mo. Bilangin mo yung mga tao under mo sa every Success Academy. Pag maunti ang tao mo, mahina ang sales. Kasi yung duplication process, SP, active naman kami. Palagi kami bumibili. Dalawang klase ng membership. User at business. Pag hindi ka nag-a-attend, hindi ka plug-in sa system, user ka lang. Pag user ka lang, walang support system. Ulitin ko ulit. Kasi hanggang ngayon nakakarinig ako, user kami, active ka as user. Imagine nyo kung lahat user, walang business builder. Ano mangyari? I-stop tayo. Stagnant tayo. Hindi tatakbo negosyo pag walang nag-word of mouth. Yes? Anyway, tuloy tayo. Malapit na ako. Practicals na tayo. Magsusulat ba ako? Ayun. Actually, napaka-importante nito. Paano maging auto sales master? Mabilis lang po ako. Napaka-basic nito. Pero para sa akin, hindi masyadong nadidiscuss to. Nadidiscuss to ng mga imperial. Sa mga leader. Pero sa mga ordinary member, ito yung practical na dapat nating gawin. Pag nag-member ka ngayon, yung member ka, ang unang-unang challenge at least 3 months kung wala kang puhunan. Pag upon joining, magbilag ka ng 3 months, yun dapat ang challenge ng sales mastership mo. Hindi naman siya rules, no? May mga naging sales master, 1 week pa lang sales master na eh. Tama? Meron ako narinig, di ba? Diamond master, 2 months pa lang. Depende yan sa kakayahan mo at impluensya mo. Okay. Magsusulat ako mabilis. Okay, pagsali mo ng 3 months, ayan, nasabi to kanina, I don't know kung nasabi. Pag gusto mong nag-sales master ka na, ngayon sales master, ang next step, dapat maging auto ka. Para maging auto ka, dapat meron kang mga key people. Okay, as your next line leader na magiging, ang good news Atomy, nag-create siya ng semi-sales master. Para sa mga hindi nakakaalam, may kalahati ng sales master. Yung semi. Ang mga Pilipino mahilig sa tingi. Napansin yung kultura ng Pilipino? Na hindi kultura ng ibang bansa. Sa Pilipinas, makakita ng tabi-tabi yung tindahan. Kasi ang mga Pilipino gusto tingi-tingi. Kaya ang galing ng design ng Hemuhim. Di ba? Nakasampung box yan na maliliit. Natitingi-tingi natin. Okay. Natatawa kayo. Totoo naman, di ba? Sa ibang bansa, hindi pwede. Sa US, walang ganyan. Kaya iba-ibang kultura, iba-ibang approach. Okay. Ito, if this is you, di ba? Meron tayong duration na 1 to 15 every month and 16 end of the month. 15 days, no? Ang goal natin, in 15 days, mag 2.5 ka left and right? 2.5 left and right. Para maging sales master. Pero as auto sales master, para ma-maintain mo yung sales mastership bonus, kailangan na may maintain mo rin yan every 15 days. Yes? Mahirap yan sa umpisa. Para kang pinakain ng buong baka. Nasubukan niya saying, paparusahan kita, kainin mo yung maghapon niya, yung buong baka. Abang tinatatawa. Maraming tao, pag nakita sales mastership, sige, magcha-challenge ako. Challenge na, Diyos ko, laki na 2.5 million, hindi ko yan kaya. Kasi hindi chinachap-chap. Set a date. Ito na yung challenge. Specific date. Ulitin ko lang, hindi to quota, kaya nga challenge. Hindi lahat ng tao magte-take ng challenge. Business mo to. Di ba? You are the CEO, the owner of your own business. Kung ayaw mo, wag. Hindi ka kasali. Magsarili ka. Hindi nga totoo. Business mo yan. Kung gusto mo sarilinin, yan lang, maririnig mo, this is a team business. We need to be a good team player. Tama? Hindi natin to kaya mag-isa. Anyway, nasaan ako? Set a group. For example, timing ngayon, January, di ba? January, February, March. Kunyari, hindi mo kaya yan kaagad. Kunyari na to, sa mga majority ng tao na hindi kaya.
gusto mo mag-challenge ng 16 to 30 o ng March, no? Ngayon pa lang, nagpe-prepare ka na, ano yung kailangan mo para mag-sales master? Or mag-auto. Mag-auto. Kasi ang problema, marami tayo naging sales master. Wala na. After sales master, hirap na maka-take off. Mag-auto ka man lang. Paano ka mag-auto? Okay. Okay. Maghanap ka ng key leaders mo. At least, katulad mo, ikaw muna. At least mag 300,000 PPB ka every 15 days. Mag-set ka ng goal sa sarili mo na every 15 days, meron akong pinaiikot na 300,000 PPB. Sa peso, approximately mga 30,000 pesos. Naalala ko to, sinuggest ko to kay Ma'am Celeste, ng Diamond Master ng kay Pombo. Yung una kami na mag-meet, sabi ko, ma'am, walang mabibilan mga tao rito, mag-invest ka ng product inventory. Sinasabi ko sa kanya, 30,000, and binili niya 10,000. Kaya proud na proud siya, tinext ako, SP ko makadagdag. Palapakan natin si Kaipano, Diamond Master ng Celeste Kabanakan. Ang kwenta niya, hindi ko makalimutan, punta siyang Baguio. Sabi ng kaibigan niya, according sa chat niya, bakit yan lang ang dala mo? Isang tao lang yung 10,000 worth ng product, isang tao lang bumili, kulang pa raw. Sabi niya, sana pala mas marami akong dinala. I don't know kung naalala ni Ma'am Celeste yun. Pagbalik niya sa Manila, bumili siya ng worth more than 30,000 pesos. And lo and behold, after that, naging one of the twice siya naging best center sa buong Pilipinas. Palakpakan naman natin yan. 300,000 sa peso, approximately 30,000 pesos. Depende sa product, na? Okay. Kung kagawin mo yan within 15 days, paano yan? I-divide natin yan sa 15 days. Ilan yan? Actually, sa points, lumalabas mga 20,000 PB lang siya per day. 20,000 PB, ang target mo talaga as a business person, committed business person sa Atomy, dapat makapagbenta ka. Ano yan? Isang omega, isang vitamins lang. Paano magagawa yan? Practically, by sharing, by setting appointment. Diba? Naturally, nagkukwento ka, imbis na nagkukwento ka ng politika, kwento mo yung benepisyo ng mga produkto. Bantayan mo na ngayon yung lumalabas sa bunganga mo. Yung mga walang bagay na kwento, baguhin mo na yan, walang kwenta yan. Gawin natin yung may kukwentahin ka, yung may kita, di ba? Yung may value. Okay? 20,000 per day, yan din yung gagawin mong challenge sa mga bago mong key leader. Na ang challenge ko sa'yo, at least mag 300,000 PPB ka personal or papaikutin mo yan, ulitin ko ulit, within 15 days, depende sa napag-usapan nyo. Okay? Para kung meron ka at least 3 sa kaliwa na nagti 300, almost 1 million PB na yan sa left and right mo. Nakuha nyo? 1 million PB. Ilan na lang kailangan mo? 2. Pag may 2 ka o 5 sa left and right na nagti 300,000 times 5, ilan yan? Ano mangyayari sa'yo? Asap nyo ka, ano? At least mag-semi-sales master ka muna. Nakita nyo, utay-utay. Once na, ang mindset ng mga tao mo, binibigyan mo sila specific direction kung anong kailangan nilang gawin on a daily basis. Nakuha nyo? This is practical na hindi ko nakitang ginagawa ng marami kong member, kaya nahihirapan silang ma-promote or mag-auto. Madalas, tatanong, challenge tayo sa March 13. Sige, gustong-gusto ko. After 3 months. Pero pagdating ng time ng challenge, bigla nagba-back out. SP, paano kung wala akong 30,000? May mga tao talagang ganyan. In fact, marami, di ba? Nakita ko kanina, lang ng taas na walang problema sa pera. Guys, pag gusto, actually, 30,000, naiipunan din. Pwedeng pag-ipunan, pwedeng ang credit card, sarili mong credit card. Gawa ka na para, pwede ipangutang, negosyo to. Take note, honestly, kung tatanungin mo yung tao, specifically, yung 30,000 bang puhunan sa negosyo, malaki maliit. Actually, hindi nga negosyo, halos puhunan niya kasi hindi yung gagamitin mo, yung part yan, gagamitin mo yung personal, at yung extra, kung wala ka talagang puhunan. Pero kung may pera ka, madali to, mas mabilis. Kaya ulitin ko ulit, kung hindi mo kaya mag-semi-sales master, at least mag-sales master, mag-semi ka man lang, and then, once ikaw nakapag-create ng semi-sales master sa left and right mo, kahit isa sa kaliwa, isa sa kanan, that is the time mag-auto sales master ka. Kasi sanay na sila na daily may challenge, naging kultura, naging lifestyle, way of life na nila yung pag-share daily. Kasi alam niya, may 20,000 akong target daily. Maganda ba? Practical ba? Kaya ba? Sa negosyo natin is doable, duplication. Pag hindi siya doable, bibihira makakagawa. Pero kung simple siya, practical, 20,000 lang to a day, partner. Every week, mag-meet tayo. Kung na-hit mo, kung hindi mo na-hit, alamin natin kung ano yung problema, solusyonan natin. Palagi tayong solution-oriented. Kaya naman hindi mo na-meet yung 20,000 a day, baka nanonood ka telenovela. Mas mahalaga sa iyo yung mga Netflix, di ba? Kaya baguhin natin. Kung gusto natin mabago yung resulta, ang dapat natin baguhin, yung ginagawa natin. Di ba? If we really want to change our life, the first thing we need to change is ourselves. Diba? If we want things to get better, first we must get better. Baguhin natin. Katulad ko, ang issue ko talaga, disiplina.
minsan madalas, napupuyat ako sa kaka-computer. Doon ko nakita yung sarili ko, sabi ko, hindi haba buhay ko pag kulang ako sa tulog. At saka pag palagi kong stress. Kaya ang stress pala, kasama na sa buhay natin, may mga paraan para maiwasan yan. Unang-una, proper sleep, meditation is one, and being thankful. Number one is, being grateful sa lahat ng meron ka. Do you agree? Pag palagi kang depressed, palagi may problema, nararamdaman mo, parang masikip palagi pakiramdam mo. Kuha ka ng papel at ballpen, sulat mo lahat ng lista mo, number 1, 2, 3, bilangin mo yung mga bagay na dapat mong pasalamatan. And unti-unti mawawala yung nararamdaman mong masama. Okay, be a team player, be humble. Huwag tayo magmalaki sa ating sponsor. Kasi why? Nakatingin ng langit. Ang number 1 enemy ng Diyos, alam niyo sino? Rebellious spirit, arrogance and pride. Yan yung akala ng mga tao, mahirap makita yung pride. To be honest, hindi mahirap makita yung arrogance. Ang makapagsabi sa inyo, totoo, sponsor mo. Pag sinabi sa inyo ng sponsor mo na prideful ka, totoo yun. Totoo yun kasi walang magsasabi sa yung iba. To be honest, nilagayan ni God sa iyo for a reason. Siya talaga yung makakapag-guide sa iyo, hindi lang sa financial, sa health, sa tamang direksyon sa buhay. Kung tama yung sponsor. Anyway, I hope may natutunan kayo. Very practical. Okay, challenge yourself first na at least makapag-sale, makapag-generate ng 20,000 PB a day. Then pag in-accumulate mo yan, di ba? And then ituro mo sa susunod. Doable. Kung may pera ka, mas mabilis to. Do you agree? Isang hemuhim lang isang araw, ang laki ng 62,000. Anyway, sabi nga, enjoy your journey. The real reason talaga, ang issue talaga hindi naman yung destiny. Ang totoong issue, yung journey. Just in case you didn't get your target, do not be discouraged. Try and try. Wala naman kung tayo nakitang tao na paglabas sa nanay, naglalakad, tumatakbo na, di ba? Nag-umpisa mo ng gumapang. Then nadadapa yan, and then, di ba? Ganon din sa success sa buhay. Normal tayong minsan magpe-fail, pero guys, doon tayo natututo. Yes? Sabi nga ni Michael Jordan, I'm not afraid to fail. Dito pala yun. Tuloy natin. Remember, that is not what you get, what you become, but what you become as a person in the process. Challenge is not meant to destroy you, but to strengthen you as a person. Do you agree? Palapakan naman natin yan. Guys, ulitin ko lang, it's not the destiny. It's what you become. Kung ano yung dapat mong baguhin, kung kailangan mong mag-humble, baka kailangan mo talaga kasi ayaw na ayaw ng Diyos yung mga taong proud, masyadong mayabang. God opposes the proud, di ba? Grabe ang atomy. Talagang design siya ni God. But give grace to the humble. Sabi ni Michael Jordan, obstacle don't stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Nakita nyo? Kaya yung, halos lahat naman kami. Yung unang challenge ng sales master, hindi naman na-hit. Hindi namin pinagsasabi, syempre, di ba? Hindi lahat na naging imperial, successful lahat yung dinaanan. Hindi nyo lang, nakita nyo yung success nila, pero yung dinaanan nilang obstacle. By honest, hindi ko pa nga kinikwento yung obstacle ko. Di ba? Nakakatakot. Anyway, sabi ni Robert, former US President, sabi, only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Do you agree? Palapakan natin yan, si former US President. Kaya naging successful ang US, isang malaking bagay yung mga sinasabi niya. Ito, si Morgan Freeman, sabi niya, challenge yourself. It is the only way, only path, which lead to growth. Excited ba kayo mag-challenge? Guys, March is the best way kung sa mga first time. Okay? March is the best way. You have a lot of preparation to do. Actually, may mga tao ngayon, every 15 nagcha-challenge. Okay, maganda rin yun. Mas maganda yung kung every 15, kahit maliit lang. Kung hindi mo kaya yung 700,000 PB, at least 300. Kung hindi mo kaya 300, kalahati. Talagang kuripot ka. Hanggang mapapansin mo, lumalaki exponentially yung, kasi nga duplication. Yung isa ka lang, naging dalawa, naging apat kayo, magulat ka na, dami-dami na. Tama? Anyway, yun yung process. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. So, alam niyo yung story ng Walt Disney? Yung bibigyan na nakakaalam. Dati siyang reporter yata sa isang publication, tinerminate siya ng boss niya. Kasi matanda na raw siya, wala na siyang maiambag. Sa pag-alis niya, tayo siya ng Walt Disney Fantasyland na sumikat sa buong mundo. Guys, it doesn't matter kung anong sitwasyon mo ngayon. What matters kung anong decision mo sa future mo. Do you agree? Last, and finally, 6 seconds, Colossians 3:23. Ano man ang gawin natin ito ng buong katapatan na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kung lahat ng gagawin natin para kay God, love never fails. Maraming pong salamat sa Roros Master po, Celestine Espinola.